everyone! Welcome back to XQ Talk, kung saan hindi lang tayo nag-uusap tungkol sa ngipin, kundi tungkol sa likod ng bawat ngipin ng tao. I'm Ira, and for today's episode, pag-uusapan natin ang isang bagay na minsan hindi pinapansin, minsan kinakatakutan, pero kailangan ng tamang impormasyon. Mga patients with cleft. Kung ikaw ay may kilalang may cleft, magulang na may anak na may cleft, or curious ka lang kung paano sila matutulungan, this episode is for you. Kasama natin ngayon ang isang doktor na hindi lang basta nagtatrabaho sa clinic, kundi naglilingkod talaga sa Pilipinas, pati sa Africa, to the Smile Train Program. Let's welcome Doc Gian! Hello, Doc! Hi, Ira! Hi, XP2 family! Excited naman ako sa pag-uusap natin ngayon. Thank you for this opportunity. Doc, simulan po natin sa basic. Kasi minsan naririnig lang po natin yung salitang cleft, pero hindi po natin alam kung ano ba talaga siya. Ano po ba yung cleft? Ganito na lang. I-imagine natin na yung baby ay nabubuo sa tummy ng mommy. So, may mga panahon na kung kailan nabubuo yung mukha, yung upper jaw, lower jaw, tapos yung lip, nabubuo yan pag 4 to 6 weeks. Tapos yung palate naman, nabubuo mga 5 to 9 weeks. Ganon. So, in simple terms, yung cleft ay salita na ang ibig sabihin ay division o kaya yung hindi pag-uugnay. Ganon. So, yung mga parte ng katawan ay parang puzzle lang yan. So, kailangan mabuo sila para magkadugtong-dugtong. So, kung may mangyari doon sa time na binubuo yung lip, tapos merong barrier o merong nangyaring dahilan para hindi sila mag-meet, so nagkakaroon ng cleft lip. Katulad ng sinabi ko, 5 to 6 weeks para sa lips, 6 to 9 weeks naman yun para sa palate. So, pag halimbawa, ano yung mga dahilan kung hindi nagbubuo yung puzzle ng mukha ng bata, kung minsan dahil sa paninigarilyo ng mami, maternal smoking, maternal alcohol consumption, pwedeng magkaroon ng cleft yung bata. Kaya, nutrition, yung kakulangan ng folic acid, vitamin B9. Ayun. So, pwedeng magkaroon ng cleft yung bata. Kung minsan ay dahil sa mga iniinom gamot, tulad ng mga gamot na para sa mga seizures, pwede rin magka-cleft ang bata. Pero ang malaking dahilan ay genetics. Yun ay namamana. May mga paparating sa amin noon, nung nagtatrabaho ko sa Africa na, baka iyan ay dahil sa sumpa, dahil sa kulang. Hindi po yun totoo. Hindi po scientific. Wala pong scientific basis doon. Hindi rin po totoo na baka naipaglihiyan sa mga rabbit. Yan, kasi sila yung mga may hair lip na tinatawag. So, yun lang po ang masasabi natin tungkol sa cleft. So, ang importante ay kapag alam na ng mami na nagbubuntis na siya, dapat ay makapagpa-check up agad. Para magapan po ng vitamin. Para makita kung meron kang problema na nabubuo. Tapos, para maalagaan din yung nutrition at saka yung bubutis ng mami. And Doc, hindi lang siya tungkol sa itsura, no? Okay, tama ka dyan, Ira. Actually, marami ang nagsasabi, nag-aakala na cosmetic lang yung cleft, yung pag-aayos, pag-repair ng cleft. Pero ang totoo, maraming nagiging problema yung mga cleft. Isa dyan ay yung tungkol sa pagkain, yung bata ay kumakain ng lugaw, o kaya kung ano man na may sabaw, pwedeng lumabas yung pagkain sa ilong, o kaya laging naglalaway. Meron ding mga may problema sa speech o pananalita. Katulad ng halimbawa, yung pagsalita natin ay dahil sa pagbuga ng hangin. Tapos kung ano man yung nag-articulate na parte ng bibig o labi or a palate. Halimbawa sa letter P, letter M, ganon. Ang nagtatama yung upper at lower lip. So, mama, papa, ganon. So, pag may cleft yung bata, halimbawa may cleft lip, parang Elvis Presley, gano'n. Pag nagsabi ng mama, papa, may singaw. So, hindi maliwanag yung pananalita niya. Sa cleft palate naman, sorry, ang problema dun. Tungkol sa pananalita, yung mga letter L, la, D, letter D, da. Kasi yung dila ay kailangan tumama sa ngala-ngala. So, yung cleft palate
wala siyang ngalangala. Hindi buo yung ngalangala niya. So, pag nagsalita yung bata ng daddy, ganon, dada o lala, ang dada niya nagiging gagi, parang ganon. Nag-a-adapt siya. So, kailangan talaga na maayos ma-repair ng maaga yung cleft lip, cleft palate para yung structural deformity niya makorek. Magkakaroon din ng correction ng speech, magkakaroon din correction ng pag-aayos ng pagkain, at saka isa pa, yung tungkol sa dental niya na usually ay nakakalimutan ng mga tao. Pag may cleft ang bata, ang tao, ang hirap linisin ng ngipin. May mga problema pa sa dental. Mali, merong mga nawawala, may nawawalang ngipin o kaya yung mga ngipin, nandoon mismo sa cleft. So, nagkakaroon ng pagsungking, pag-iba yung position, at dahil mahirap linisin, marami sa mga cleft patient ay may mga caries o may mga sirang ngipin. Ang bigat pakinggan, Dok, no? Lalo na sa mga baby na may cleft. Kasi hindi lang ngipin yung apektado sa kanila, pati yung confidence din pala. Exactly, Ira. Kaya nga, importante ang early dental screening. Dok, kailan ba dapat magpatingin ng patient na may cleft sa dentist? As early as possible. Maski bata pa, go! Welcome kayo dito. Hindi lang naman ngipin ang mga tinitingnan natin. Tinitingnan natin kung anong mga kailangan, kung kailan dapat tumubo yung mga ngipin, kung anong mga services, anong mga treatment na kailangan gawin, at kung kailan ang timing nito. So, yun sa mga babies, pwede kayong magpa. Pero yung mga adults, mga teenagers, young adults, kung may mga cleft kayo, pwede kayong pumunta dito sa Exquisite Advanced Dental Center at titingnan natin kung anong magagawa natin para sa inyo, para sa cleft condition nyo. Eh di, hindi siya Dok. Tsaka yung word na, tsaka na kapag masakit, doon lang magbi-visit. Ay, hindi. Kasi pag masakit na, mas komplikado pa, mas maraming kailangan gawin, at yung options mo for treatment, mas konti at mas hindi yung magandang treatment. Dok, madalas namin naririnig yung multi-specialty care. Ano ba yun sa totoong buhay? Parang team effort lang yan. Parang puzzle ba? May mga espesyalista o may mga tao na kailangang gumalaw ng tulong-tulong para matulungan ang pasyente. So sa cleft care, ang multi-specialty services, ang multi-specialty team, ay nagko-compose ng cleft surgeon, ng cleft orthodontist, ng dentist, ng nutritionist, saka prosthodontics, cleft prosthodontics. So, pag nagtulong-tulong sila, mas maganda ang ayos ng service para sa cleft. Mas maayos ang magiging resulta ng pag-treatment sa cleft. And that's where Exquisite Advanced Dental Center comes in. Doc, bakit nga ba kailangan sa tamang dental clinic pumunta? Kasi hindi lahat ng dental clinic ay equipped with necessary skills, necessary equipments para makapagtrato ng maayos sa isang cleft case. Dito sa Exquisite Advanced Dental Center, meron tayong kakayahan, meron tayong skills, meron tayong personnel, meron tayong mga equipments na pwedeng tumingin sa mga cleft cases. So, welcome kayong lahat na pumunta dito sa Exquisite Advanced Dental Center. So, kung may cleft ka or may kilala kang may cleft, welcome kayo sa Exquisite. Very welcome. Kahit consultation lang muna, lalo na sa mga bata, walang pressure. Punta lang kayo. Minsan, klarong pag-uusap lang, klarong paliwanag, para mas maayos naman ang pagkakaintindi nyo tungkol sa kondisyon. Ano naman, Doc, yung rewarding part ng rehabilitation sa mga may cleft na patient? Yung moment na nakakangiti na sila, hindi na sila nagtatakip ng bibig, very confident na sila. Nakita mo unti-unti, nababawi nila ba yung kumpiyansa sa sarili at alam nila na may halaga sila. Saka, yung sasabihin, Doc, thank you. Ngayon okay na yung ngiti ko. Okay na yung buhay ko. Doc, share mo naman sa amin yung experience mo dun sa Smile Train sa Africa. Maraming pasyente doon. Ilang taon, ilang dekada na nga na walang mga pumupunta para mag-repair. Usually, before, mga mission-based lang, Operation Smile, gano'n. Tapos, nung nagtayo ng local program, ang Smile Train, at napasama ako, doon ko nakita kung ano ang epekto talaga ng cleft care para sa mga taong may cleft. So, nagbabago talaga ang buhay nila. Doon ko na-realize na bilang dentista,
hindi lang naman ngipin ang inaayos natin, kundi buhay. Kayang baguhin ang buhay, pananaw, at future ng mga kabataan. So, ano naman po yung gusto mong malaman ng viewers after watching this? Sa mga viewers, kung meron kayong kakilalang may cleft o kayo ay may cleft mismo, welcome po kayo dito sa Exquisite Advanced Dental Center. Nandito kami para makinig sa inyo, para magpaliwanag. Panuhin natin kung anong kaya nating gawin at kaya nating baguhin para umayos ang sitwasyon mo. Dito sa Exquisite Advanced Dental Center, isa sa mga mission namin na tumulong sa inyo. Kaya sa mga nanonood, kung ikaw or may mahal ka sa buhay na may cleft or may dental concern, huwag na maghintay. Book your consultation today here at Exquisite Advanced Dental Center, Robinsons, Novaliches, and Doc Chian will take care of you. Not just him, but Exquisite family. I'm Ira, And I'm Dr. Ian, who will take care of your healthy smile. and this is Exquit Talk, where healthy Healthy smiles smiles begin. See ya!